pag-aaralan ay bakit walang Valentine's, ano? At tayo po bilang isang mananampalataya, actually tayo po yung nagse-celebrate din yan nung tayo hindi pa mga mananampalataya. Ano? At kapag dumadating ang tagpong yan sa mga kabinataan, lalo pagka high school, ay tuwang-tuwa. Ano? Dahil makapagbibigay sila doon sa kanilang iniibig. Ano? May lisensya, kumbaga, may lisensya na magbigay ng kung ano mang ibibigay doon sa kanilang iniibig. Ano? At dapat natin pong malaman bilang isang mananampalataya ay malaman natin yung katotohanan. Ano ba yung katotohanan sa kabila ng Valentine's Day na yan? Ano? So, atin pong simulan na. Unang, bakit tayo bilang GIBC ay hindi nagse-celebrate ng ganyan? Ano? Ewan ko lamang sa inyo. Sa akin, nung naaral ko talaga ito, mas lalong luminaw sa akin na hindi dapat talaga tayo nagse-celebrate ng ganyang event o tagpo. Ano? Dahil kung inyong aaralin talagang ito ay hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Ano? At likas naman sa taong umibig. Ano? Kaso, diyan sa tagpo ng Valentine's, diyan na po na bibigyan ng lisensya kung ano-anong ginagawa nila. Ano? Diyan na po nangyayari kung ano yung nangyayari na hindi tama. Dahil nabibigyan sila ng total Valentine's Day naman, ay alam mo na. Sabihin niya na, alam mo na. So ngayon, unang katotohanan, bakit hindi nagse-celebrate ang GABC ng Valentine's? Unang katotohanan, ito'y pagan origin. Ano? So, pagan origin. Yung paniniwala ng patungkol sa Valentine's, bago pa si Valentine, Saint Valentine, meron niyang pinagkuhanan. At actually po, sila po talaga ay nagse-celebrate sa Roma. Sila po ay nagse-celebrate February 15. Ano? February 15, sineselebrate nila yung kanilang paganong paniniwala. At bakit na-relate diyan sa Saint Valentine? Mamaya, titingnan po natin yan. Sabi po dito, many believes, kung nakopyan na rinin, many believes the holiday is rooted in the ancient Roman festival of Lupercalia, which involved fertility, ritual, and idol worship. Yan talaga yan. Yan ang origin yan. Ano? At may picture ba tayo dyan, Brother Rainin? Kung yung pakipakita mo muna. Sila ay naniniwala na yan. Kung inyo pong mababasa diyan, ano? At pasensya na po kayo, at yan ho ay hindi ko lang ito makita din. Titingnan ko lang po din sa aking ang sabi po dito, yan, Lupercalia was an ancient Roman fertility festival in February 15, involving animal sacrifice, goats, dogs, by priest Luperci. Ang pala po na yan, ang sabi po diyan, ancient Roman festival that was conducted annually on February 15 under the superintendent of a corporation of priests called Luperci. Ano? Kung inyo pong unawain yun, Lucifer yun eh. Ano? Yung Luperci. Ano? Sabi diyan? Ang sabi dito, Lupercalia, ancient Roman festival that was conducted annually on February 15 under the superintendence of a corporation of priests called Luperci. Yan po yung sabi diyan. Ano? At yan po yung malinaw na bakit tayo ay hindi nagse-celebrate ng ganyang event or February, yung February, araw ng mga puso. Dahil ang pinagkunan talagang, kumbaga ay programa na yan, ay diyan. Ano? Yan ang pinagkunan, kumbaga ay paniniwala. Ang Lupercalia ay isang sinaunang kapistahan ng mga Romano na ginagawa taon-taon tuwing 15 ng Pebrero sa ilalim ng pangangasiwa ng isang samahan ng mga pari na tinatawag na Luperci. Hindi malinaw ang pinagmulan
ng kapistahang ito, ngunit ang paniniwalang pinagmulan ng pangalang ito mula sa salitang Latin na lupus, lobo, ay nagmumungkahi ng ugnayan sa isang sinaunang Diyos. At alam naman po natin, malinaw po sa atin na tayo bilang isang Kristiyano ay tayo po hindi naniniwala sa Diyos-Diyosan. Tayo naniniwala na merong iisang Diyos. Ano? Iisang Diyos na ating paniniwalaan at yan ay hindi pang atin. Nasabi pa, na nagpoprotekta sa mga kawan laban sa mga lobo at sa maalamat na inang lobong nagpasuso kina Romulus at Remus. Tama, meron po yan mamaya atin babasahin yan. Bilang isang ritual para sa pagkamayabong ng kapistahan ay inuugnay rin sa Diyos na si Paunos. Tingnan, palaging ang inaano nila, sineselebrate nila ay mga Diyos, mga myth God. Kumbaga, hindi naman talaga tunay na Diyos. Kaya malinaw bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya ng Diyos, ng GABC, hindi naman natin sinasaklaw lahat, hindi ko alam kung sila nagse-celebrate ng ganun, ay tayo bilang isang mananampalataya ng GABC at inaaral po natin ito ngayon, ay dapat malinaw po sa atin na ang ganitong tagpo ay hindi, sabi nga ng Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world. Ano? To this world. Ano? And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. And sabi ng Romans chapter 12 verse 2, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kung ating isi-celebrate yan, ako'y naniniwala na hindi nalulugod ang Diyos. Ngayon, sa kawalan natin ng kaalaman, sabi nga ng Bible, dahil kaya ko yung ginagawa, dahil sa kakulangan ko ng kaalaman. Sabi ni Pablo. Iyo ba? Nabasa niyo po ba yon? Kaya ko to ginawa dahil sa kakulangan ko ng kaalaman. Pero ngayong tayong nakakaalam na ng katotohanan, ay ito pala hindi atin. Ano? So, hindi atin. Ano? Sabi pa po diyan, yung ating, yan po yung isa, yung isang binasa ko na kung inyo pong kita, inyo pong pakibasa, maliit lang po masyado, yan po yun. Nasabi po dyan, ang Lupercalia ay isang sinaunang kapistahan ng mga Romano. Yan po yun. At ito po ay pinapangunahan ng mga pare na tinatawag na Luperci. Si Lucifer po yan. So kung inyo pong babasahin. At ang sabi po diyan, ngunit ang paniniwalang pinagmulan ng pangalan nito mula sa salitang Latin na lupus, lobo, ay nagmumungkahi ng ugnayan ng isang sinaunang Diyos na nagpoprotekta sa mga kawan laban sa mga lobo at sa maalamat na inang lobong nagpasuso kay na Romulus at Remus. Sino ba yung lobo na yon? Sige, next natin. Ayan. Nasaan yung picture? Hindi yan. Hindi pa yan. Yung isa pa. Yan yung tagpo. Ano yung idea? Ito po kasing tagpong ito, kaya yung, tingnan nyo, kung inyo makikita diyan, may bata sa ilalim ng lobo na sumususo. Tingnan nyo po. Yan po yung tagpong yan. Balik tayo sa pinakita mo kanina, Rainen. Yung babae, yan. Yung babae pong yan, si Ate Rhea, hindi po yan. Ano yung pangalan? Rhea Selvea, nakilala rin bilang Elia, ay ang ina ni na Romulus at Remus na mitolohiyang Romano. Siya ay isang Vestal Virgin at anak ni Haring Numitor ng Alba Longa. Ipinaglihi niya ang kambal matapos siyang dalawin ng Diyos na si Mars. Mars. Sige niya na. Ibig sabihin, yan pong si Rhea Silvia, yan po ay virgin.
na meron siyang kingdom, at may dumalaw sa kanyang Diyos na ito si Mars at nagbuntis daw yan. Yun po yung kwento. At ipinanganak si Romulus at si Remus. Ngayon, ang sabi dito, iniutos ng kanyang tiyuhing si Amuleus na patayin dahil upang yung yung kingdom ay maprotektahan dahil dapat ang naghahari or kumbagay virgin siya, dapat hindi malaman ng tao. Dapat ikaw ay papatay natin yung bata. Ngayon, sa madalit sabi dito, inuutos ng kanyang tiyuhin na si Amulius na ipapatay ang kanyang mga anak upang maprotektahan ang kanyang pamumuno. Yan po yung sabi. Upang maprotektahan ang pamumuno ni Rhea. Yung Rhea Silvia. Ang sabi dito, dahil sa mga Vestal Virgin ay nanumpa ng kalinisang puri. Pinarusahan siya nang siya ay mabuntis. Ang mga sanggol ay itinapon sa ilog Tiber, ngunit nakaligtas at pinalaki ng isang inang lobo. So yun po yung tagpo. Balik po tayo rin doon sa may lobo na yung dalawang bata. Yan po yung tagpo na yung si Romulus at si Remus ay itinapon. Ngayon, anong nangyari? Nakita daw sila ng lobo. Yung lobong na yan. At yung lobong yan ay kilala bilang nasaan na yun? Nasaan na? Wait lang hindi ko humakita. Hindi ko makita yon. Wait. Basta yan po yung tagpo na yung si Romulus at si Remus ay itinapon. Yan po ang kumuha at siya po ang kumbagay bumuhay dun sa dalawang bata at sabi po dito sa atin pong pagpapaliwanag na sabi diyan si Romulus at si Remus ay mga anak, sabi dito, ayon sa mitolohiyang Romano, sila ay mga anak ni Rhea Silvia at ni Mars, ang Diyos ng digmaan. Iniwan sila noong sila'y mga sanggol, iniligtas at pinasuso ng isang inang lobo at pinalaki ng isang pastol. So, pinalaki ng isang lobo, isang inang lobo at pinalaki ng isang pastol. Kaya, yun po yung tagpo. At sila po, si Romulus at si Remus, sila po ang nagtatag ng Roma. Yan po yung sabi sa akin pong pag-aaral. So, ngayon, pasok po tayo kay Saint Valentin. Meron pa dyan Rin pa, picture. Yan, hindi pa, yung isa pa. Meron pang isa akong pinasa diyang picture. Yung nagsasayaw sila, yung nag-aalay sila sila ay mga nakaburles. Meron ba akong pinasa dyan? Hindi yan. Hindi pa yan. Sige, tayo po ay nasa point number 1 pa lamang. At bakit hindi dapat natin paniwalaan ang Valentine's Day? So yan po, basta yan po yung sinasabi sa ating pong pag-aaral. At wala ba akong pinasa dyan? Sige, send ko na lamang dyan. Walang signal. Hindi yan. Yan na yung pagkamatay ni Saint Valentin. Okay, so sa madalit sabi po, sila po, alam naman po natin na itong paniniwalang, kumbagay,
Lupercalia ay, sabi nga, ay isang sinaunang kapistahan ng mga Romano na ginaganap taon-taon tuwing ika-15 ng Pebrero. Yun po yung tuwing Pebrero talaga ang ang Romans ay may sineselebrate na kapistahan at ito tinatawag na Lupercalia at ito'y ibig sabihin ay, kumbaga po, ay fertility, pamumuno or pagsagana ng bayan. So sa madalit sabi po, yan po yung tagpo. Pagan belief po yan. Ngayon, punta po tayo diyan kay, bakit, ano yung naging dahilan, bakit si Saint Valentine, yung isa pang pictureinin, yung naka-duster. Yung naka-duster siya. Yan po yung si Saint Valentine, picture po niya yan. So, ano yung dahilan, bakit ginawang Valentine's ang February 14? Ano yung dahilan? Alam na natin na yung pinanggalingan ng Valentine's Day, ito na yun po yung tinalakay natin na pagan belief. Ano? So, paganong paniniwala, Diyos-Diyosan, at ito'y hindi po dapat natin paniwalaan. Ngayon, ano yung dahilan, bakit naging Valentine's Day ang tawag? Ngayon, ang sabi dito, bakit naging Valentine's Day ang tawag diyan? Ano? Dahil, ang sabi po dito, lamang kung babasahin sa inyo, ang sabi po diyan, Saint Valentine, a 3rd century Roman priest and martyr, sabi po diyan, was executed on February 14 around 269 or 270 AD. So ano yung dahilan? Bakit siya is in-execute? Under Emperor Claudius II, for secretly marrying Christian couple and refusing to renounce his faith, he was reportedly clothed and beheaded. Alam niyo yung hinampas? Siya ay pinatay sa hampas at siya ay pinugutan ng ulo. Ano yung dahilan? Dahil sinaway niya ang utos ni Emperor Claudius II na ang mga sundalong Romanong binata ay huwag mag-aasawa upang yung, kumbagay military ay dahil ang hirap, sabi nga, diyan, sa nabasa kong ilan pa, mahirap kasing maging sundalo ka, nasa digmaan ka, and yet ikaw ay merong pamilya. Yun po yung ibig sabihin na yan. Kaya pinatay po si Valentino, pinatay ng February 14, around 269 or 270 AD. Siya pinatay. At ang pagkamatay po niya, ang pagpatay po sa kanya, siya po hinampas at pinugutan ng ulo. Ngayon, ang sabi po dito, ang sabi po din ang sabi po dito, si Saint Valentine ay isang paring Romano at martir noong ika-3 siglo. Siya ay pinatay noong ika-14 na Pebrero, mga taong 269 hanggang 270 AD, sa ilalim ng pamumuno ni Claudius II dahil lihim niyang ikinasal ang mga Kristiyanong magkasintahan at tumangging itakwil ang kanyang pananampalataya. Ayon sa ulat, siya ay hinampas ng mga pamalo at pagkatapos ay pinugutan ng ulo at naging simbolo ng pag-ibig at sakripisyo pan-relihiyon. Yun po yung ibig sabihin, yun po yung naging dahilan kung bakit si Saint Valentine ay pinatay. At ang sabi dito, siya ay ang sabi po dito, itinatag ni Pope Gelasius I. Ngayon, nung namatay si Saint Valentine, para hindi mawala ng kasaysayan yung kanyang pagkamatay, ang sabi nila, para hindi mawalan ng kasaysayan yung kamatayan ni Saint Valentine, ang gawin natin tuwing
tuwing Pebrero 15 naman, tayo nagse-celebrate ng ating paniniwala ng ating bansa. Ay di, gawin nating February 14, ang sabi dito, ang kapistahan noong, itinatag ni Pope Gelasius I ang kapistahan noong 496 AD na nagbago sa paganong kapistahang Romano sa Lupercalia bilang isang araw ng pagunita kay Saint Valentin. No? Na sa halip na Lupercalia, yung tagpong yon ay atin na lang alalahanin sa Saint Valentin sa kanyang pagkamatay. So yun po yung, kaya tayo po may sineselebrate ngayon na February 14. No? Nasabi diyan, bilang isang araw ng paggunita kay Saint Valentin. Ano ho? So, alam na po natin na saan kinuha yung Pebrero 14 or February 14 sa pagan belief. Ano? Ayan ay kinuha doon sa Lupercalia at paganong paniniwala yan, sila naghahandog ng mga kambing, aso at sila po yung nagsasasayaw doon. Hindi ko na isan dyan yung picture. Sila yung nagsasasayaw na sila yung may daladalang hayop, napapatay nila na sila po yung nakaburles. Opo, yun po yung talaga. Tapos, anong nangyari niyan, dahil may utos ang emperor na ang mga lalaki ay huwag magpakasal, ang nangyari, lihim na nagkasal si Saint Valentin, kaya siya ay pinapatay. At upang hindi mawala ng kasaysayan yung kanyang pagkamatay, ang nangyari, si Pope Gelasius I, ang kapistahan noong 496 AD na nagbago sa panahong kapistahan ng Romano na Lupercalia bilang isang araw ng paggunita kay Saint Valentin. So, yung tagpo ng February 15 ay ginawa nila February 14 para alalahanin din si Saint Valentin bilang isang santo at pag-alaala nga sa kanya. So, ngayon, kaya bilang GABC, sabi nga balik tayo sa Romans chapter 12 verse 2, ang sabi po, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Natural naman ang pag-ibig, nandiyan naman po yan. Kaso, yung February 14 ay nagbibigay talaga ng lisensya sa tao upang kanilang gawin ang nasa ng kanilang kalooban or puso. Ano? Tayo bilang mananampalataya, natural lang naman, tayo naibig. Pero merong panahon yan. Ano? Hindi pag February 14 lang, mamaya atin tatalakayin. Una, ito ay paganong paniniwala or pagan origin. Nanggaling ito, hindi ito, wala po ito sa Bible. Kaya dapat tayo po ay nakabase lamang ang ating paniniwala sa Bible lamang. Sola Scriptura. Bible is our final authority. Wala nang iba. Ano? Kung kayo ay may paniniwalang iba, labas sa Biblia, ay ating iwanan yan. Ano? So, kaya, napakahalaga na malaman natin itong katotohanan ito. Dahil nung ako, pagka February 14, ano? So, ako tuwang-tuwa eh. Lalo na pag February 31, ano? may 31 nga February. Wala. No? So, pagan origin. Ano? So, yan ay kinuha, ang Lupercalia ay pinaltan ng Saint Valentin. Siya po'y pinatay. Sinakripisyo. Siya po yung ginawang alay. Di ka, may sineselebrate po sila nung nagpapatay sila ng hayop. Ang ginawa ay si Valentin, siyang ginawang alay, sakripisyo doon sa kanilang mga Diyos-Diyosan na sinasamba. Ano? So, pagan origin. Pandalwa, bakit ang GABC ay hindi nagse-celebrate ng Valentine's Day? Pandalwa, commercialism over spiritual value. Anong ibig ko pong sabihin diyan? Tingnan niyo po, pagka Valentine's Day, sino ang naha-highlight masyado? Yung Cupido, hindi ko pa noon naaral, pero nabasa ko po ng kaunti. Yung pong palang puso, damdamin po natin. At si Cupido, yun pong kanyang sibat ay may subliminal meaning.
Di kayo umiibig. Si Cupido ay Diyos ng Eros. Si Eros. At siya may daladalang sibat. At yung sibat na yun ay may subliminal meaning. Ano? Hindi, ano yun? Tawag dun eh. Aro. Ano yung kanyang pangsibat, pampana. Ano? So, ang sabi diyan, commercialism over spiritual value. Ang sabi dito, the day is viewed as over commercialized, emphasizing candy, flowers, and cards rather than spiritual love and devotion. Ano? So, diyan naman, di ba? So, sabi dito po ang sabi po dito, kapag ang pag-ibig mo ay nakabase lamang sa ganyang, kumbaga ay tagpo, ang iyong pag-ibig ay nagiging parang, alam niyo yun? Commercialism over spiritual value. Parang lang nagiging palasak na lang ang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig po, lalo na yung, mamaya ating tatalakayin pa, ang pag-ibig po naman, hindi naman yan basta eh. Ano? Kaya po maraming nagkakamali sa pag-ibig dahil basta na lang ang pag nakatibok lang ng konti, ayun na. Kumbaga ay ayos na. Ano? Kaya maunawaan po natin na bakit ang GABC ay hindi nakikiayon sa February 14 dahil nga ng yan ang nangyayari. Ganyan. Ang sabi po dito, the day is viewed as over commercialized, emphasizing candy, flowers, and cards, rather spiritual love and devotion. Ano? Nawa, yung pag-ibig ay hindi lang parang mahal kita ngayon, bukas hindi na. Ano? O kaya naman, kaya mo ako inibig dahil marami kang pera. O kaya kita inibig dahil maganda ka. O kaya mo ako inibig dahil nasa sayo na ang lahat. No? May kantang gano'n, nasa sayo na ang lahat. Ano? Hindi ganyan. Ang pag-ibig ay hindi dapat ganyan. Ano? Hindi dapat ganyan. Kaya maunawaan natin na ang pag-ibig ay sagrado. Ano? Ang pag-ibig ay sagrado. Hindi ito parang basta na lang ikaw ibibig, ganyan. Kaya maraming relasyon na dumadating sa tagpo ng hiwalayan dahil ang pag-ibig nila ay hindi naman hindi naman tunay. Parang kaya lang kita inibig dahil nabigyan mo ako ng ganito. Kaya lang kita naibig dahil ikaw ay ganito. Kaya, ang pangit ng kinalalabasan. Ano pong kinalalabasan? Hiwalayan. Ano? So, kaya maunawaan natin bilang isang Kristiyano, huwag tayong makiayon sa sanlibutan ito. Dahil alaala ko po nung kami po yung high school, nagagawa po kami ng bulaklak na, yung papel, yung kulay red. Ano ba yung tawag doon? Kulay red na, yun na yun. Tapos, gagawa kami ng bulaklak. Maraming bulaklak. Bibigyan namin sa kung sino-sino. Ganun ba ang pag-ibig? Hindi ganun ang pag-ibig. Ano? Kaya nagiging, sabi, commercialism over spiritual value. Ano? Kaya tayo bilang Kristiyano, alam natin yung tamang pag-ibig, ay hindi dapat tayo nakikaayon sa mundong ito. Ano? So kung yan ay sagot sa iyong panalangin, ay maganda yan. Pero kung yan ay dala lamang ng, pagsintang pururot, sabi ng Tito Rane, dala lamang ng talanding panahon, ay sala yan. Ano? At kaya ka inibig dahil nasa sayo na ang lahat, may tortuner ka, may sirari, ay hindi yan tunay na pag-ibig. Ang kalalabasan niyan, hiwalayan. So, yun po, pandalwa, commercialism over spiritual value. Kaya nga sabi ng Proverbs, ang babaeng may bait, yung natatakot sa Panginoon, napakahalaga nun. Kaya bilang mga binata at dalaga, ako bilang isang binata, ako talaga po yung naghahanap ng kapartner sa gawain.
Ano? Kaso kaya walang February 14. Sabihin, hindi makakita, no? February 14, wala. Okay, so yun po yun. Ano? So yung willing talaga sa gawain. Ano? Willing naman yung sa gawain. So yun. Okay, so commercial system over spiritual value. Ano? Maunawaan po natin yan. Pantatlo, na bakit hindi, ang JBC ay hindi nag-celebrate ng Valentine's, it's promotion of lust over biblical love. So alam naman natin yung biblical love. Sabi atin nga pong basahin sa 1 Corinthians chapter 13. Yan. Ang sabi po diyan, verse 4 to 8, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Ano? Sa mga may mga asawa na po dito, ano po ang inyong bilang kayo may asawa na, hindi naman po pwede na pag kayo ay napuno, lalayasan nyo na. Yeah? Sabi nga ni Fernando po, kapag puno ng salop. Ano? Kung ano yung ipinangako nyo dun sa altar, ano? Ang sabi nga po, dun sa may mga asawa, habang buhay, sa hirap at ginhawa. Tito Seryo? Ano? Ay hindi. Sabi nga, kung gaano tayo inibig ni Kristo, yun yung agape love. So sabi dito, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ano? So yun po yung agape love. Ano? Ang sabi? Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod, magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ano? So, ibig sabihin, lalo na ikaw, binatat dalaga pa, may umaalipupot sa iyong pinananalangin, ay para bagang kung makareklamo kay, parang iyo na. Ay, hindi ganun. Ano? So, yan yung tamang pag-ibig. Ano? Hindi yung parang kung makatingin ka sa dumadais, ay parang yung kakagati na. Hindi. Ano? Ang sabi po, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Hindi mapagpalalo. Verse 5. Hindi nag-uugaling mahalay. Yan po yung kabaligtaran po ng February 14. Ang sineselebrate po sa February 14 ay lust. Ano? Tingnan nyo, pagka ako'y nakakarinig din naman ng usapan dahil ako nagtuturo sa school, sa pinagbayanan. Yan, February 14 na, malapit na, alam na this. Diga, alam nyo na yun, yung usapang yun, di ba? May baon ka na ba? Sabi ng mga binata doon, tawa na naman sila, ikaw alam, hindi ko nalalaman. Bakit? Dahil yun ang kalakaran pagka February 14, may lisensya ang tao na gawin yung kanilang ginugusto. Sa atin, hindi po pwede yan. No? Hindi na uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Ano? Akong lalaki, alam nyo na yon. Kung ako'y mahal mo, wala nga nagmamahal. Ano? Di ka? Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Ano? Ano pang sabi? Hindi nayayamot. Naku? Ganyan nga yun. Ramdam ko yun pag ako naibig. Kaso nga lang, wala pa ngayon. Ano pang sabi dyan? Hindi inaalumana ang masama. Verse 6. Hindi nagagalak sa kalikuan. Siyempre, pag kayo umiibig, ang nais mo dun sa iyong pakakasalan ay ayos. Hindi nagagalak sa kalikuan, hindi pa kayo kasal, kaya sala yun. Last lang yun, last. Pero hindi po yung tunay na pag-ibig. Kundi nakikigalak sa katotohanan. Ano, yun po sabi, verse 7. Lahat ay binabata. Ano, kahit ikaw ay hirap na, ano, basta ikaw ay umiibig, inspired. Ano, Romel, hindi expired, inspired. Ano? Lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Verse 8.
Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay magtatapos, maging ang wika ay titigil, maging ang kaalaman ay mawawala. So yan po yung tunay agape love. Ang tunay na pag-ibig. Ayan po ay kabaliktaran ng ating kinagisnang paniniwala. Kaya nung nabasa ko po yan, ay baligtad na baligtad sa February 14 is sineselebrate nila. Baligtad na baligtad. Kaya maunawaan po natin bakit ang GABC hindi nagse-celebrate ng Valentine's. Una, pagan origin ang galing yan. Kay Luper Calea. Pandalwa, commercialism over spiritual value. Kaya alam nyo, pagka nakuha nyo lang sa paisi-isi, parang walang halaga. Pero pag nakuha nyo sa panalangin, tunay na. Kalabsaw seryo. Yun ang maganda. At pantatlo, promoting of lust over biblical love. Ang February 14 ay nagpo-promote talaga ng lust. Binibigyan ng lisensya ang hindi pa naman kasal or binata at dalaga upang gawin ang hindi pa naman nararapat. Ang sabi doon, ang agape love ay kabaligtaran ng lahat ng iyon. Kaya maunawaan po natin na ang tunay na pag-ibig ay agape. Ang sabi po dito, some argue the modern celebration emphasized Roman Catholicism, lust, and infatuation rather than selfless agape love described in the Bible. So, yan ay init lang ng katawan. Kaya nawa po natin yung katotohanan yan. Pang-apat, una, pagan origin, commercialism over spiritual value, promoting lust over biblical love. Pang-apat, concerning about conforming to the world. Bilang Christian, as a Christian, hindi tayo katulad ng layi ng mundo. Hindi tayo unbeliever. Hindi tayo unbeliever na pwede ang lahat, pwede ang kasalanan. Ay meron tayong Bibliyang pinaniniwalaan. Kaya dapat kung ano yung sinasabi ng Bible, yun yung ating ginagawa. Kaya ang sabi po ng Romans chapter 12 verse 2, kaya nga mga kapatid, pinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ay ano bang kalooban ng Diyos? Ang sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 15, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yamang, verse 15, pakilagay nga, brother Renin. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Yan po yung sabi concerning about conforming to the world. Hindi pag February 14, ginagawa din natin yung kanilang ginagawa. Hindi po, iba po tayo sa kanila. Bilang GABC, Christian, mananampalataya ng Diyos, ligtas, mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Hindi tayo perpekto, pero salamat sa Panginoon na meron siyang mga salita na itinuturo sa atin upang siya nating lakaran. Kaya hindi tayo nagse-celebrate, hindi tayo nakikiayon sa kanila. Dahil ang sabi ng verse 2 ng chapter 12, and be not conformed to this world. Hindi na tayo kagaya nila. Kaya salamat sa Panginoon na ako'y naligtas. Dahil kung ganun, ewan ko lang din. Sabi po diyan, based on the scriptures like Romans chapter 12 verse 2, some Christians choose not to follow a cultural non-biblical tradition to avoid conforming to the worldly practice.
Kasi dyan naman yan, February 14, worldly practice po yan. Hindi po yan na-attend. Ano? Ipinakilala ko sa inyo, pinakita ko sa inyo, yan ay paganong paniniwala. Lupercalia. Isineselebrate yan ng Roma, February 15. Ngayon, kaya nadama dyan si Saint Valentin, kaya ginawang February 14, dahil si Saint Valentin ay ikinasal niya ang dalawang Kristiyano at lumabag siya sa utos ng hari, kaya siya'y pinatay, inialay siya. O, gawin na nating February 14, alay na ito dun sa ating Diyos-Diyosan. Ay dun ang sabi doon, ng isang Pope din, Galasius I, bilang pag-alaala kay Saint Valentin, gawin natin February 14, ang celebration ng Lupercalia. Kaya tinawag siyang February 14, Valentine's Day. Ano? Kaya hindi tayo diyan concerning about conforming to the world. Hindi tayo diyan. Ano? At in the last, focus on daily love, not one day. Dahil yung kanila one day lang yun eh. Ay ang pagmamahal naman. Kayo bang mga magulang, minamahal nyo lang ang inyong anak na isang araw lang? Kayo po ba mag-asawa? Wala pa ako eh. Kaya nagtatanong ko, kayo bang mag-asawa? Minamahal nyo ba yung inyong asawa ng isang araw lang? Hindi. Ayun, February 14, isang araw lang? Hindi. Ang sabi dito, many believers that honoring a spouse or loved ones should be a daily, year-round practice. Habang buhay yan, mahal mo yan. Ano? Sana all. Ano? Many believers that honoring spouse or loved ones should be a daily, year-round practice, not confined to single man-made holiday. Hindi nakakompine lang yung ating pagmamahal dun sa isang araw na yon. Dapat araw-araw sa inyo February 14. No? Araw-araw nating minamahal ang ating mga mahal sa buhay. No? Kaya hindi na tayo dun. May sinasabi ang Biblia patungkol diyan. At yun ang dapat nating gawin. Bilang mga mananampalataya ni Kristo. Bilang JBC, tayo naniniwala na yan ay sa paganong paniniwala. Kaya sana po nagkaroon kayo ng kaunting kaalaman about sa February 14. Ano po? So yan po ay paganong paniniwala at sabi nga dyan, commercialism over spiritual value, promoting lust over biblical love, concerning about conforming to the world, focus on daily love, not one day. Ano? So, bilang mananampalataya, yun po yung ating gawin. Ano? Huwag tayong makiayon sa sanlibutan ito. Ano? Sabi nga, kayong ilaw ng sanlibutan, asin ng sanlibutan, dapat tayo ay naiiba sa mundong ito. Ano? So, salamat po sa ating pag-aaral. Tayo po mag-pray. Panginoon, salamat po sa kaunting kaalaman